Isipin mo ang isang planeta kung saan umuulan ng salamin patagilid o isang planetang napakadilim kung saan inaabsorb niya ang halos lahat ng ilaw na tumatama sa kanya. Ang universe ay tahanan ng mga daigdig na mas misteryoso at katakataka pa kumpara sa mga bagay na nakikita natin sa science fiction. Ang mga alien realms na ito, higit pa sa limitasyon ng ating imahinasyon na siyang hamon sa atin para pag-isipang muli kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang planeta. Ngunit sa walang katapusang bilang ng mga bituin, ano kaya ang karapat-dapat nating tawagin ang pinakakakaibang planeta? Isipin mo ang isang planetang may dalawang sunsets. Planeta kung saan ang kalangitan ay isang entablado. Gabi-gabi makikita ang pagsayaw ng dalawang bituin. Eksenang parang nakita mo na sa Star Wars, pero hindi ito ang Tatooine. Ito ang Kepler 16b, totoong exoplanet na diskubre ng Kepler mission ng NASA noong 2011. Ang Kepler 16b nag-orbit sa hindi lang iisa kundi dalawang bituin. Isang phenomenon na kung tawagin ay circumbinary orbit, isang paalala na hindi lahat sa universe sumusunod sa alituntunin ng Earth. Talaga namang kakaiba. Gas giant ang Kepler 16b, halos sing laki ng Saturn. Nasa 200 light years ang layo mula sa Cygnus constellation. Malamig ang planetang ito, negative 100 degrees Celsius ang average temperature, hindi ideal vacation destination. At ang kamangha-mangha sa planeta ay wala sa surface, kundi nasa kalangitan ito. Dalawang araw, doble ang drama. Habang nag-orbit ang Kepler 16b sa kanyang mga araw, ang mga araw na ito ay tila nagsasayaw sa tugtugin ng gravity. Ang kanilang galaw nagpapakita ng kakaibang sunrises at sunsets, bagay na hindi natin kailanman mararanasan dito sa Earth. Isipin mong nakatayo ka sa planeta. Kung kaya mo, makikita ang isang sunrise habang ang isa namang araw ay sa ibang hindi inaasahang direksyon ng galaw. Pero ang Kepler 16b, hindi lamang isang kakaibang planeta, isa rin itong malaking tanong. Tanong kung paano nabuo ang ganitong klaseng planeta. Inakala kasi ng mga astronomers nung una na imposible ang circumbinary planets. Paano nag-survive ang isang planeta sa gravitational chaos ng dalawang araw? Ipinakita ng Kepler 16b na resilient ang mga planeta higit pa sa ating inaakala, at ang universe ay talagang malikhain. Kaya sa susunod na nakatingin ka sa isang sunset, alalahanin may lugar sa universe kung saan dalawa ang nakikitang araw na nagpapaalala sa atin na ang kosmos punong-puno ng sorpresa. Sa unang tingin, tila mapayapa, kaakit-akit na asul na planeta, parang Earth, pero hindi ito isang mapayapang paraiso. Ito ang HD 189773b, kung saan ang panganib itinatago sa likod ng maganda nitong itsura. Isipin mo ang isang mundong ang hangin higit pa sa 5,000 miles per hour. 7 beses na mas mabilis yan kaysa sa speed of sound. Lugar kung saan umuulan ng glass, tipak-tipak ng salamin, patagilid, at sobrang bilis. Yan ang katotohanan ng 189773b, isa sa pinaka-extreme na exoplanets na nadiskubre. Matatagpuan 64 light years ang layo sa constellation ng Vulpecula. Tinatawag itong Hot Jupiter ng mga astronomers. Isa ring gas giant, halos sing laki ng Jupiter, pero napakalapit nito sa kanyang host star, kaya't ang isang taon tumatagal lamang ng 2.2 Earth days. Ang asul nitong kulay hindi dahil sa karagatan o atmosphere na gaya ng sa atin, bagkus ay dahil ito sa silicate particles sa atmosphere ng planeta. Ang maliliit na particles na ito ang nagkakalat ng blue light, nagbibigay ng ilusyon ng mapayapa at magandang mundo, ngunit sa ilalim nito, mapanganib at bayolente. Naka-tidal lock ang HD 189773b sa kanyang host star, parang ang moon natin sa Earth. Sa parteng nakaharap sa araw, ang temperatura umaabot na 1,000 degrees Celsius, nakakatunaw ng metal. Mas malamig naman ang bahagya sa kabilang side. Tapos nandyan ang hangin. Ang pagkakaiba ng temperatura sa magkabilang sides nagre-resulta sa napakabilis na hangin. Dala-dala nito ang mga molten glass particles, ginagawang sandblaster ang atmosphere. Hindi ka tatagal ng 1 segundo sa planetang ito. Hihiwain ka ng ulan, liliparin ka ng hangin.
Sa lahat ng iyan, maraming naituro ang planetang ito sa atin. Isa sa mga unang exoplanets kung saan pinag-aralan ng detalyado ang atmosphere sa pamamagitan ng pag-oobserba sa kung paano ang light mula sa host star ay dumadaan sa mga ulap ng planeta. Diyan nadiskubre ang bayolenteng panahon ng HD 189773b. Isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Isipin mo ang isang mundong napakalapit sa araw na ang surface kumikinang sa molten lava. Isang planetang kung saan ang init ay napakatindi kahit na ang hangin ay maaaring kumikinang ng mga molten metals. Ito ang 55 Cancri E. 40 light years ang layo mula sa constellation ng Cancer. Nag-o-orbit sa isang star na halos kaparehas ng ating araw. Pero hindi kagaya ng Earth, ang 55 Cancri E sobrang lapit sa kanyang araw. Nasa 1.5 million miles lamang ang layo. 25 times na mas malapit yan kumpara sa layo ng Mercury sa ating Sun. Dahil dyan ang isang taon sa planeta ay 18 hours lamang at ang temperatura sa dayside lagpas 2,000 degrees Celsius. Sa temperaturang yan ang mga bato natutunaw at minsan na-vaporize pa. Napakainit at ang surface maaaring nababalutan ng karagatan ng natunaw na bato na may kasamang violenteng volcanic activity. Ganyan sa dayside at sa night side mas malamig ang temperatura kung saan nabubuo muli ang molten rock. Ngunit may mas kakaiba pa sa planetang ito bukod sa kanyang surface. Ayon sa mga scientists, ang Cancri E maaaring gawa sa diamonds. Ang 55 Cancri E mas dense kumpara sa Earth at ang star system niya sagana sa carbon, ang building blocks ng diamond. Dahil dyan naniniwala mga scientists na sa kaloob-looban ng planeta na kukompress ang carbon na nag-create ng isang diamond core. Ngunit sa mga bagong pag-aaral lumalabas na mas komplikado pa ang planeta. Imbis na isang diamond planet, iniisip ng mga scientists na ang 55 Cancri E ay may makapal na atmosphere ng vaporized metal at silicates na nakabuo ng mga ulap na nagpapaulan ng molten rock. Isipin mo ang isang bagyo ng liquid magma, ang kalangitan, umuulan ng apoy. Medyo pamilyar naman ang planetang ito. Ang Kepler 186f ay kadalasan tinatawag na Earth's cousin dahil sa similarities ito sa ating planeta. Nasa 500 light years lamang ang layo sa atin, mas malaki ng mga 10% gaya ng ating planeta. Nasa habitable zone din ng Kepler 186f. Kaya't in theory, maaaring mag-exist ang buhay doon. Ang star kung saan nag-orbit ang planetang ito mas malamig at mas mapula kumpara sa ating araw. Ibig sabihin ng karamihan sa photons na tumatama sa planeta ay nasa red wavelength ng light. Dahil dyan maaaring ang photosynthesis sa mga halaman sa planetang ito ay iba kumpara sa Earth. Imbis sa green ay red, purple o black ang mga halaman. Isipin mo ang kagubatan. Puno ng mapupulang puno. Ang lettuce sa burger mo, pula. Interesante ang idea kaya lang NASA gumawa ng poster na nagsasabing Kepler 186f where the grass is always redder on the other side. Hindi lahat ng planeta may star. Ang ilan hindi parte ng isang solar system gaya natin. Nag-iisa lamang sila. Ang tawag sa kanila ay rogue planet. Hindi nag-orbit ang mga planetang ito. Palutang-lutang lamang sa space. Maaring umulan sa mga planetang ito pero hindi ordinaryong tubig ulan, bagkus ay ulan ng molten iron. Hindi pa natin lubusang naiintindihan kung paano nabuo ang ganito klase mga planeta pero ang theory ay maaring failed star o planet ang mga ito na wala sa orbit ng isang bago pa lamang na solar system na mabunggo ng isa pang planeta. Kung ang isang rogue planet mapunta sa ating solar system at tumama sa isang planeta, malaking distraction ang dala nito. O maaaring mahila ng gravity nito ang ibang planeta, maging dahilan ng pagkawala ng planeta sa orbit ng ating solar system. Siyempre mababa ang posibilidad na ito, pero kung may isang rogue planet ang nasa direksyon ng Earth, tila wala tayong magagawa para pigilan ito. Totoo ang mga planetang ito, talagang kakaiba. Gayunpaman, kahit kakaiba ang malalayong mundong ito, hindi sila mayahambing sa pinakakakaibang planeta sa buong universe.
At yan ay ang Earth. Bagamat tila baliwala sa atin ang katangian ng ating planeta, ang Earth ay isang planetang may hindi mabilang na paradoxes at kakaibang features. Mula sa perpektong kondisyon nito para sa buhay hanggang sa kakaibang pag-uugali ng mga naninirahan dito, namumukod tangi ang Earth bilang ang pinakakakaiba at kaakit-akit na planeta sa lahat. I mean, saan ka nakakita ng planetang kung saan ang buhay maaaring nagsimula 4 billion years ago? Simpleng organic machines pa lamang at hindi pa natin alam kung bakit pero biglang naging diverse 500 million years ago. 50 million years pa sinakop ng mga halaman ng mundo. 50 million years nagkaroon ng mga insekto tapos naging sentro ng entablado ang mga dinosaurs. At least 700 species. Namuno sa planeta sa halos 145 years bago sila naubos ng dahil sa isang asteroid. Pero nagpatuloy ang buhay. Nagkaroon ng paniki, paru-paro, kabayo, oso, giraffe, vultures, mammoths, pagong, aso. Puta lahat nandito. Tapos ay ang pag-usbong ng mga primates at 2 million years ago, lumabas ang ating unang ancestors, ang Homo habilis. At hindi bababa sa 15 iba't ibang species pa ng Homo genus ang kumalat sa buong mundo. Hanggang noon 200,000 years ago, lumabas ang bagong genus, ang ating genus. Ang mga Homo sapiens, malalaki ang utak, mga organizers, nakakapagsalita, magaling mag-isip, mga chismoso-chismosa, bumubuo ng mga tribo, mga syudad, mga bansa, kayang sirain ang mundo sa loob lamang ng isang araw. Nakabot sa mataas sa technological advancement kahit may kulang pa sa ating karunungan. Naging isang pandaigdigang superorganism, ngunit pinaghihiwalay pa rin ng kulay at lahi. Ang kakaibang species na ito ay isang malaking dahilan kung bakit ang Earth ang pinakakakaibang planeta sa buong universe. Sa ngayon kasi wala pa tayong nadidiskubring kagaya ng planeta natin at kagaya natin. Sa ating mata, unique tayo. Naniniwala ako sa aliens o extraterrestrial life. Sa laki ba naman ng universe, andyan lamang sila. Pero sa ngayon, tayo lang at ang ating kakaibang planeta. At siguro, sapat na yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.